Isa lang ang pamilya ni Nanay Victoria sa libu-libong sadlak sa kahirapan dahil sa dami ng anak. Piyansang gobyerno na bababa ang poverty incidence sa Pilipinas ng 14% sa taong 2022. Siniguro naman ng Malacanang na tinutugunan na ng pamahalaan ang patuloy na pagsugpo sa kahirapan sa Pilipinas. Social Weather Station survey na ginawa nitong Marso 2018. Kalat pa rin sa Rojas Boulevard sa Maynila ang mga batang palaboy. Naniniwala ang isang dating punong maestrado na kayang solusyonan ng pagbabago sa saligang batas ang matagal ng problema ng bansa sa kahirapan. Sa dahilan ng pang-aabuso sa mga bata ang kahirapan. Bata ito sa datos sa mga... Kahirapan sa Pilipinas, kailan ba matutuldukan? Ang kahirapan ay isa sa mga problema na kinaharap ng mga Pilipino. Ito ay isa sa problema na hindi matapos-tapos at hindi rin mabigyan ng solusyon. Kahirapan, isa sa pinakamalaking suliranin dito sa ating bansa. Problemang humahadlang sa ating lipunan upang maabot ang rurok ng kaunlaran. Gaano na nga ba nasasadlak sa kahirapan ang bansang Pilipinas? Sa kahirapan nating ito nararanasan, ano ang pinakamabisang paraan? Na di lang pili ang makikinabang, pati na din ang lahat ay makakaranas ng kaginhawaan. Ating tuklasin kung bakit nga ba hindi tayo makaalis sa problemang ito noon pa man. Ano nga ba ang kahirapan? Ang kahirapan ay tumutukoy sa kalagayan ng isang tao na walang isang halaga ng pagmamayaring material o salapi. May dalawang klase ito. Isa na rito ang absolutong kahirapan na nangangahulugang ang katayuan ng isang tao ay hindi nagkakaroon ng paraan o pamamaraan upang makayanan o makapagdulot magkaroon ng payak o basikong mga pangangailangang pantao katulad ng malinis o naiinom na tubig, nutrisyon, pangangalagang pangkalisugan, kasuotan at tirahan. Samantala, ang relatibong kahirapan naman ay ang kalagayan ng pagkakaroon ng mas kakaunting mapagkukunan o mas kakaunting kita ng salapi kaysa sa ibang tao sa loob ng isang lipunan o bansa. Ang supply ng mga pagkain na pangangailangan ay maaaring malimitahan ng mga limitasyon sa serbisyo ng pamahalaan gaya ng korupsyon, iligal na paglisan, mga kondisyonalidad sa utang, at sa pagkaubos ng utak ng mga profesional na pang-edukasyon at pangkalusugan. Masasabi na ang mga bunga ng kahirapan ay maaari ring maging sanhi nito kung kaya't ito'y lumilikha ng isang siklo ng kahirapan na gumagana sa maraming antas sa pang-individual, pang-lokal, pambansa at pangdaigdig. Ang porsyento ng kahirapan sa Pilipinas ay nasa 16% base sa bilang ng populasyon na nasa ibaba ng linya para sa mahihirap. Sa taong 2015 hanggang 2020 ay bumaba ang porsyento ng kahirapan mula 21% hanggang sa 16.6%. Ang ating presidente na si Rodrigo Duterte ay naglalayon na ito ay mabawasan sa taong 2022 at maging 14% na lamang. Ang ngayon naman na ipakikita ay ang mga ilang balita na nagpapakita ng kalagayan ng kahirapan sa Pilipinas. Tula sa amin, halos kalahati, kung kami umaani ng 200, halos wala pang kalahati ang nakuha namin. Isa ang Pilipinas sa mga bansang nag-adopt sa Sustainable Development Goals o SDGs ng United Nations. Kabilang sa SDGs ay ang wakasan ang kahirapan at kagutuman sa mundo. Sa Pilipinas, nananatiling pinakamahirap na sektor ang mga magsasaka. Pero ayon sa mga eksperto, sila ang susi para tuluyang umahon sa hirap ang bansa. Kahirapan. Kahirapan ay isa sa mga malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Tukuyin natin ng ilan sa mga sanhi nito at kung bakit laganap pa rin ang kahirapan sa ating bansa. Mahigit 48% o 11 milyong Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Isa sa mga maraming sanhi nito ay ang pagkakaroon ng mababang antas ng edukasyon, na ang ilan ay nagsasabi na ito ang ating puhunan tungo sa ating kaunlaran. Ngunit marami pa rin sa atin ang hindi makapag-aral dahil sa kakulangan sa pera na pambayad sa eskwelahan. Dahil hindi rin lahat ay may magagandang trabaho o sapat lang kinikita na napupunta sa kanilang hapagkainan. Ayon sa Philippine Statistical and Poverty Data,
21.6 poverty sa buong Pilipinas. Ang nakakaranas ng kahirapan at mga sanhi ng kahirapan ay kawalan ng trabaho, pagkakulong sa sugal o masamang bisyo na nagdudulot lalo ng paghihirap ng mamamayang Pilipino o pagkasira ng pamilya. At isa din dito ang pagtaas ng populasyon at mga bilihin, kaya maraming tao ang apektado. At isa din dito ang sanhi ng kahirapan ay mababang antas ng edukasyon. Marami din ang nagsasabi ang edukasyon ay ating puhunan para sa ating kinabukasan. Ngunit marami din ang hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan nila sa pinansyal na panggasto sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya maraming mga kabataan ang hindi nakakapag-aral, kaya mas pinipili na lang nilang magtrabaho ng mas maaga. Kahirapan, kakapusan at kakulangan. Ang kahirapan ay kondisyon ng isang tao kung saan mayroon siyang kakulangan sa pangunahing pangangailangan. Solusyon sa kahirapan ay ang pagiging matiyaga, masipag at ang pagsusumikap na maitaguyod at magkaroon ng magandang buhay. Sa aking sariling palagay, ay mas dapat bigyang pansin palalo ang edukasyon. Bagamat may mga eskwelahan na libre kang makakapag-aral, ay magbigay din ng gobyerno ng alternatibong paraan upang makapagtrabaho ang mga mag-aaral. Nang sa gayon, ay habang sila ay nakakapag-aral, sila din ay nakakapagtrabaho. Maaaring dahil siguro dito, mababawasan ang bilang ng mga mahihirap sa ating bansa. Para sa akin ay masosolusyonan ang kahirapan kung ang mga tao ay magtutulong-tulungan. Hindi lamang ang pagtulong sa iba, kundi pagtulong na rin sa sarili na magsumikat at huwag mawalan ng pag-asa. Hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap dahil marami na ang mga tao na nagmula sa pagiging mahirap ang umasenso dahil sa pagsusumikap. Para sa akin, ang solusyon sa kahirapan ay disiplina sa sarili, sipag at tiyaga at determinasyon ng bawat individual na umahon sa kahirapan. Naniniwala ako na kung ang lahat ay magkakaisa na magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang sarili, ay magdudulot ito ng kaunlaran sa ating bansa. Para sa akin, ang solusyon sa kahirapan ay pagtitiyaga at pagpupursige sa pag-aaral at determinasyon sa sarili upang makaahon sa kahirapan. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasama. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na.
buksan mo